si Station 2 na nagbabahagi ng makapangyarihang banal na salita, makapangyarihang banal na mabuting balita. Ibig lang po upang malaman ninyo na dahil kayo ay nakakapagtinda, no, nakapaglalakad, nakapamaling, ibig sabihin mahal kayo ng Diyos. Ginising kayo ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito. Sa inyong mga tahanan, nakita nyo ang mga mahal nyo sa buhay, nakita nyo ang mga asawa at anak, nalakaran nyo ang inyong mga kalye, nakapagtinda kayo, no? Nakasikaso nyo ang inyong mga parinda. Ibig sabihin, buhay ang Diyos sa buhay natin. Nakainom tayo ng masarap na kape, nagkaroon tayo ng masarap na agaan, pananghalian, ngayon merienda, pinagmerienda pa tayo ng ating Panginoon. Ganyan po kabuti ng ating Panginoon Diyos na nasa langit. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayang Pilipino, alam natin na kung saan ay ginagahasa, pinagsasamantala ng ating bayan. 1 trillion ang ninakaw, kinurakot ng mga contractors. No? Balitang balita. Ang dami nating palamunin, ang dami nating pinag-aaral yung mga anak ni Go at saka ni Ko. Subalit, nananalangin po kami na ma-expose ang mga ganitong kalakaran sa DPWH, no, sa mga contractor. Ito na nga, tinugong kami ng mga lingkod ng Diyos. In-expose niya po. Linggo-linggong pinapanalangin namin to expose the corruption, every agencies of our government. Narinig po tayo ng Panginoon, in-expose niya po ang karumal-dumal na panggagahasa, pagsasamantala ng taga-DPWH at ang mga contractor. Napakayaman, subalit meron tayong isang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo, hindi nakabatay ang paglilingkod sa Diyos sa kayamanan. Hindi po nakabatay ang paglilingkod sa Diyos sa kayamanan. Hindi po nakabatay ang pagsamba sa Diyos sa kayamanan. Nakabatay ang paglilingkod sa Diyos sa isang individual. Sabi niya, 2 o 3 lang na may nagkatipon, sasamba sa Kanya, mananalangin sa Kanya, ay andun ang Panginoon. Hindi humingi ang Panginoon ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. No? Hindi siya humingi. Actually, meron nga pong account sa Bible, sa Book of Numbers, na isang pamilya, isang maliit na angkan sa Israel, na si Gideon po. Si Gideon ang pinakamalait na angkan sa Israel, no? Lulusubin niya ang kanya mga kalaban, mga Ammonites, mga Moabite, pero sinabi ng Panginoon, napakarami nyo. Magbawas-bawasan mo yan. Ibinawas kagad ng Panginoon ang 120,000. No, sa lipi ni Gideon, nalulusob sa mga kalaban nila sa Israel. Ang sabi ng Panginoon, marami pa rin kayo. Painumin mo yan sa ilog. Yung uminom na parang aso, alisin mo yun. Yung uminom na kinuha yung tubig sa palad at ilagay sa bibig, yun ang itira mo. Alam mo, natira 300 lang. Kaya nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng pelikulang 300. 300 ang tinalo ng mga Israelita sa mga milyon-milyon. Hindi pa mahilig ang Panginoon sa mga sikat. Hindi pa mahilig ang Panginoon sa mga sikat na tao, sa mga sikat na lipi. Mahilig ang Panginoon kumuha ng tao, dumambot ang tao na kinakalimutan ng mundo. Yung mga pamilya na kinakalimutan, katulad ni Gideon, na naligtas sa Israel. Ang kaya gusto ng Panginoon, simple lang. Kaya dito po kayo mga kapatid, ang dami ngayon sa YouTube, sa Facebook, ang sabi, sino ba talaga ang tunay? Catholic ba? Born again nga? Methodist ba? O mga evangelical ba? Wala po dyan. Ang iniwanan ng Panginoon, yung fivefold. Yung tinatawag na fivefold ministry, itong iniwanan ng Panginoon para magkaisa. No, ang mga Kristiyano, ang sabi sa Ephesians 4:11-13, ito hindi dito niya iniwanan na mga apostol, mga propeta, evangelist, pastor, and teacher, no, na pagkaisain ang mga mananampalataya ni Kristo. Ang ibig po sabihin ng church sa Greek word ay ecclesia. No? Ecclesia, ibig sabihin sa English, to comprise of the believers of Christ. Ito ibig sabihin ng ecclesia, mga binuo, mga mananampalataya ni Kristo.
No? Kaya kaibigan, God has ability to restore your life. God has ability, capacity to change your life. God has a measurable ability to seek, to heal your sickness, to heal your illness, to change your life. Walang ibang pinag-iwanan ng Diyos. Para baguhin ka, gumaling ka, gumanda ang buhay mo, walang iba kundi si Jesus lamang. Ang kailangan natin ay manampalataya tayo. Ako ay isang scholar nung ako'y nag-aaral hanggang college, kaya lang naligaw ng landas. Pero isang araw, dinampot ako ng Diyos at ginawa akong tagapagpahayag ng banal na salita at makapangyang banal na mabuting balita at makapangyang banal na salita ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, nalalapit na po. Malalada, naka-enter na po tayo, nakapasok na po tayo sa end of times, sa katapusan ng mundo. Sa theology, ang ibig sabihin ng end time ay eschatology. Eschatology means yung katapusan ng mundo. Andito tayo, nakapasok na po tayo. Nakalagay sa Timothy 3, sabi niya, darating ang panahon ng mga huling araw. Yung mga tao ay magiging gahamon sa salapi, magiging suwail sa magulang, magkukunwaring mga Diyos pero hindi nakikita sa kanilang buhay. No? Mga mapag-imbabaw, mapagmata. Yan po nakalagay sa katapusan ng mundo sa aklat ng Timoteo 3. Kung ikaw ay mamaya, baka bukas mamatay ka na. Alam niyo ba ngayon marami nang gumraduate, marami nang namatay, inatake. Tumaas ang diabetes, hindi na umabot sa ospital, nahulog, pinalo, nabaril. Marami na pong gumraduate ngayong araw na pinangungot. No, kaya dapat sabi ng Panginoon, araw-araw sumamba ka sa Diyos. No? Hindi habang panahon, mag-aayag kami ng salita ng Diyos, hindi kami habang panahon. Katulad ng panahon ni Noah, si Noah ay 120 years na nangaral. 120 years, walang naniniwala. They mocking, they insulting Noah. Hinahamak nila, pinagsasalita nila ng kung ano-anong masama. Si Noah sa niya, tanga ka, bobo ka, mahina utak mo. Ang init-init, kasi mapangaral mo, ulang babagyo. Walang naniwala. Kaya ang naligtas lang yung pamilya nila. Pero hindi po ngayon. Ang sabi ng Panginoon, nagtayo ang Pariseo, Panginoon, kailan po darating ang paghukom ang Panginoon? Sabi niya, walang nakakaalam. Maging ang anak ng Diyos ay wala lang alam. Pero sabi niya, may mga tanda. Ang mga tao ay nagpapagawa ng mga bahay. Ang mga tao ay nagsisipag-asawa, nagsisipamili. Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon ay normal life. Nasa normal life tayo katulad ngayon. No? Sinabi niya pa, ang pagdating ng Panginoon ay parang magdanakaw. Ibig sabihin, hindi natin alam ang kailan pagdating ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam kung gigising ka pa bukas. Kaya kailangan natin, si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Lord Jesus Christ has a measurable capacity, capability to restore your life, to heal your sick, to change your life. Magmula sa basura, basura buhay ko. Itinaas lang ako ng Panginoon. Nagpagturo pa ako sa Bible School. Meron akong tinuruan sa Bible School. No? Ang dati siyang drug pusher. Drug addict, drug pusher. Nakapatay pa siya ng anak ng Vice Mayor sa Bulacan. Nakulong siya sa Muntinlupa. Walang dumadalaw sa kanya. Pero isang araw, umatin siya sa Bible study sa Muntinlupa, umiiyak siya, sinabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako, wala na pong dumadalaw sa akin. Sabi niya, Panginoon, kung ipapalayain mo ako sa Muntinlupa, maglilingkod ako sa iyo. Alam mo yung taong ito, na nakapatay ng anak ng pamangkin ng Vice Mayor sa Bulacan, no? Drug pusher, drug addict, ang daming tado, hindi siya pwedeng mag-short sleeve, lagi siya na dito kasi puro tattoo yung katawan. Isang araw nung nanalangin siya, pinalaya siya, sabi ng Panginoon, makakalaya ka ngayon linggo. Nakalaya ang tao ito. Ngayon,
Ang taong ito, kung makikita nyo, siya ay katulad ko, nag-aayag siya ng mga Panginoon banal na salita at mga parehang banal na mabuting balita ng ating Diyos. May mga plakad siya. Kaibigan, kapatid, kung nagtitinda ka, masarap ang buhay mo, o hirap ka na sa buhay mo. No, only Jesus Christ alone, no, that has a capacity, immeasurable capability to restore your life, to change your life, to heal your sick, no, to restore your family kung magulo ang pamilya mo. Walang ibang binigyan para mag-restore, magsakayos ng buhay. Only Jesus Christ alone. No? Kaya kaibigan, kapatid, kay kilala, no? Kung meron kang pagkakataon pumunta sa bahay niyo mamayang gabi, mananalangin ka. Sabihin mo, Panginoong Yesus, iligtas mo po ako. Alam niyo, sa Biblia, hindi sinasabi ang kaligtasan sa denomination, sa relihiyon. Merong isang niligtas doon. Walang denomination, walang relihiyon, sila yung nakapako sa krus, dalawa. Ang sabi nung nasa kanan, ay nasa kaliwa, kung ikaw ay Diyos, iligtas mo kami. Ang sabi naman nasa kanan, ito walang relihiyon to, walang denomination to, walang pinaniniwalaan to, Hudyo to, hindi sumasamba sa Diyos. Pero sabi ng nasa kaliwa, kung talagang ikaw ay Diyos, iligtas mo kami. Sabi naman nasa kanan, huwag ka magsalita ng ganyan, dahil ang tao yan ay walang kasalanan. Huwag ka magsalita. Sabi niya, nang nasa kanan, sabi niya, Panginoon, iligtas mo po ako ngayon din. Sabi ng Panginoon, today, you will with me, you will with me. I go to paradise. Ililigtas kita. Walang denomination to. Magnanakaw to. Walang relihiyon to. Niligtas ang Panginoon. Ganyan ang kaligtas. Kahit wala kang denomination, maniwala ka lang kay Kristo. Isigaw mo ng Panginoon, iligtas mo ko, ayusin mo buhay ko. Right now, ayusin ang Diyos ang buhay mo. Because, ulitin ko, only Jesus Christ alone has immeasurable capability to restore your life, to change your life, to heal your sick, to heal your broken family. Only Jesus Christ alone. He has a capacity to bless you, to encourage you. Mga kapatid, katulad ng ginawa namin. No? Hindi pa tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Merong kwento, may nag-evangelist, ito ganito. Minak niya, si Lala Montelibano, kilala niyo ba si Lala Montelibano? May nag-share ng gospel katulad ko. Ang sabi ni Lala Montelibano, ano bang klase naman mga tao to? Hindi dito nagpiprint sa kalye, hindi sa simbahan nila. Narinig ng Holy Spirit, si Lala Montelibano, dinala sa preacher. May katulad ko. Sabi ng preacher, ngayon nagagalit ka. Ano? Sabi ni Lala Montelibano, ay narinig ako. Noon din, nung araw na yun, umiyak si Lala Montelibano, tinanggap si Kristo bilang hari. Diyos tagapagligtas niya. No, kung nanonood kayo kay Julius Babaw, panoorin nyo kay Julius Babaw, Lala Montelibano, kung paano siya naligtas. Mga kaibigan, hindi kami nag-aaksaya ng panahon dito. Hindi habang panahon ay naghahayag kami ng salita ng Diyos. May panahon titigil to. No? Kaya mga kaibigan, I encourage you. No? Natanggapin nyo. Kailangan tanggapin, hindi pwedeng magkaiba yung naniniwala at mananampalataya. Yung naniniwala kay Kristo, kahapon nag-jail ministry kami, lahat na naniniwala kay Kristo, lahat naman nakakulong. Pati mga hold-upper, mga babaero, mga lalakero, mga kismos at kismos na naniniwala kay Kristo yan. No? Pero hindi sila makakasama sa karya ng Diyos. Magkaiba yung mananampalataya at naniniwala. Yung mananampalataya, yung isinuko ang buhay niya kay Kristo, tinanggap niya si Jesus bilang hari, tagapagligtas at manunubos. Sa nakalagay yan? Nakalagay po yan sa Roma 10:9. Sabi niya, kung ihahayag ng iyong mga, kailangan i-announce mo, kung ihahayag ng iyong mga labi na si Kristo ay Diyos, na buhay at namatay, ay maliligtas ka. Future tense. Ibig sabihin, ito yung panahon natin, no? Ang sabi niya sa John 10, sabi niya, ako ang pintuan ng kaligtasan. Ang pumapasok sa akin ay malaligtas. Kay Kristo lamang ang kaligtasan, wala ng iba. Ito kumakatok sa inyo ang Panginoon. Ang sabi sa Pahayag 3:20, nandoon ako sa labas ng pintuan, kumakatok ako sa inyo, at ako'y pinagbuksan nyo, kakain ako kasama mo sa iyong hapagkainan. Ang pintuan na yon, no, walang doorknob sa labas yun. Ang pintuan ay doorknob dyan sa puso mo, sa buhay mo.
Kung pagbubuksan mo si Jesus at gagawin mo siyang hari tagapagligtas, mananalangin ako, sumabay ka. Kahit sa isip mo lang sumabay ka. Because baka ito na yung final date mo, baka bukas mamatahin. No? Mananalangin nyo, kahit sa isip ka, sumabay ka lang. No? Ama naming Diyos na banal na sa langit, na nakakita ng lahat ng bagay, nakakaalam ng bagay. Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo na ikaw ay Diyos tagapagligtas ng katawang tao. Inilibing pagkalabit sa pagkalipas ng 3 araw na buhay na maguli. At ikaw ngayon ay niluklok, nakaluklok sa kanan ng Diyos naming Ama na sa langit yun, na nabubuhay at nagahari noon ngayon magpalaman sa langit. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang hari Diyos tagapagligtas, mananakop, manunubos ko. Pakialaman mo po ang buhay ko. Pagpalain mo po ako, Panginoong Jesus. Amen, amen. Ako na lang po mananalahin kung may musubay sa iyo kahit sa isip. Panginoon, pagpalain mo ang lahat na nagbigay ng minuto, segundo, minuto, oras na tumanggap sa iyo bilang hari Diyos tagapagligtas. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayong lahat, pagpalain po tayong lahat. No? In Jesus' name, our Lord Yeshua, our Savior, our Savior, this is my prayer, Heavenly Father. In the name of Lord Yeshua, our Savior, our Savior, this is my prayer. Amen! Sumagyaw ka ng amen! Ligtas ka na! Amen! Hallelujah! Salamat po! Maraming salamat po!